Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, September 9, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Gusto mo pala di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Alice Guo, tikom pa rin ang bibig. Na-contempt na naman sa Senado. Buganting pastor na si Apollo Kibuloy, nahuli at iniharap na sa media. Pero balot na balot ang mukha. Hindi ako spoiled brat, hirit ni Vice President Sara Duterte. Mpox cases sa bansa na dagdagan pa. Pinay Q artist Ruben Amit, kampiyon sa World 9 Ball Championship sa New Zealand. At sa ating balitang showbiz, Erwan Yusuf may patama sa netizens tungkol sa hiwalayan rumors nila ni Ann Curtis. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nanggigil at napikon ang ilang senador kay ex-mayor Alice Guo dahil ayaw pa rin niyang kilalanin ang ebidensya na katugma niya ang fingerprints ng Chinese citizen na si Guo Huaping. Kaya naman si Senator Riza Ontiveros muling ipinasight in contempt si Guo. May balitang A to Z si Ace Cruz. Bantay sarado habang naka-helmet at bulletproof vest ang ex-Banbantarlac Mayor Alice Guo nang dumating sa Senate compound September 9 na umaga. Sa pagsalang ni Guo sa pagdinig ukol sa illegal na pogo, sunod-sunod ang tanong ukol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Madam Chair, ako po si Alice Guo. I was born in Tarlac, Tarlac po, Madam Chair. Muling ipiniresenta ang report ng National Bureau of Investigation at ang Alien Certificate of Registration ng Bureau of Immigration na nagpapakitang tugma ang fingerprint ni Alice Guo at ng Chinese na si Guo Huaping. Pero ang dating alkalde ayaw patinag. Doon sa under po ng picture po, signature ko po yun, pero hindi ko po alam paano nangyari po yun. Kaya we cannot rely on the signature. Pero ang fingerprint po, hindi po yan magbabago magmula ipanganak hanggang sa mamatayan tao. Kaya naman, si Senadora Riza Ontiveros napikon na sa pagsisinungaling pa rin ni Guo. This is a blatant defiance of the legislative's constitutional power of inquiry. Lumalabas na pinaglalaruan mo ang aming batas, pinapaikot mo ang mga Pilipino. Pero ibahin mo ang Senado. I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. Second motion, Madam Chair. Tipid din si ex-Mayor Alice sa detalye ukol sa pagtakas niya at ng mga kapatid na sina Sheila at Wesley Guo noong Hulyo. Sa bersyon ni Alice, mula Maynila iyate ang kanilang sinakyan bago lumipat sa malaking barko. Pero wala umanong Pilipino na tumulong sa kanila. Umalis po kami, Madam Chair, by boat po. By boat. Okay, paanong by boat? Ang balita ko may sinabihan ka na umalis ka sa pamamagitan ng hindi boat lang, isang yate. Tama po ba yon? Yes po, meron po. Alam ko lang po kulay puti, kung hindi po ako nagkakamali. Pero wala po ako makitang number, tapos parang may mga wings po, ganun lang po. That is impossible. Okay, talagang dapat na na-cite namin kayo in contempt. Depensa ni Alice, hindi siya makasagot sa mga katanungan ng mga senador dahil sa anyay death threat na 5 beses na natanggap via call. Gusto mo pala di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Sa pagtatapos ng pagdinig ng Senado kasama si Alice Guo, sinabi ni Senador Sherwin Gatchela na tila may inconsistency sa mga pahayag ng dalawang Guo kaugnay kung paano ito nakatakas ng bansa. Bagay na pinasinungalingan ang kanyang legal counsel na si Attorney Stephen David. Wala naman ako nakikita ng inconsistency because I witnessed, I heard the testimony of the two Guos and I did not find anything that will contradict their story. In fact, it's corroborative of each of their story. Sa kabila ng pagpapasay in contempt ng komite kay Guo, mananatilang dating alkalde sa PNP Custodial Facility. Pero sumulat ng Senado sa concerned agencies ukol sa kustudiya ni Guo. Habang inigiit ni Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino na hindi dapat ang korte sa Tarlac may hawak ng kaso ni Guo, lalo't nagsilbi siyang opisyal doon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Samantala, todo tanggi rin si ex-Mayor Alice Go o Go Huaping sa anumang koneksyon sa iligal na pogo sa bansa. Ayon kay Go, hindi niya umano kakilala ang ilan pang personalidad na iniuugnay rin sa pogo tulad ni Hong Jiangyang, Gerald Cruz at ex-Duterte advisor Michael Yang. Itinanggi din ni dismissed Mayor Alice Go na karelasyon niya si Sual, Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Hindi pa rin nakadalo si Kalugay sa Senate hearing at nananatili sa medical leave hanggang September 13 dahil sa dengue fever. How do you describe your relationship with Mayor Kalugay? Kaibigan po. Higit sa pagkakaibigan? Kaibigan po. Ibigan? Kaibigan, friend po. Okay. Okay, tinulungan ka ba ni Mayor o yung mga tao ni Mayor upang magtago o para di agad mahanap ng mga otoridad? Wala po, hindi po. Samantala, kinumpirma ni Presidential Communications Secretary Cesar Chavez na inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkakasibak kay Immigration Commissioner Norman Tansinco. Ito ay matapos irekomenda ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na alisin na sa pwesto si Tansinco matapos makatakas ng bansa sina Alice Go. Tiniyak naman ni Marcos na lalabas ang katotohanan kung sino talaga ang nasa likod ng pagtakas ni Go. Yes, the President has approved the dismissal of the current BI Commissioner. Yes, that is confirmed. On what? But it has something to do with departure of Alice Go. This is also part of the commitment of the President in her role because of that issue. Anyway, yung pagpapalit naman ng namumuno sa gobyerno, especially presidential appointees, in fact, mensahe rin yan ng ating Pangulo sa lahat ng nakaupo, presidential appointees in particular. Kapag hindi tumutugma ang mga gawain sa hinihingi ng kanilang mandato, ay may paglalagyan. Hindi kontento si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa naging paliwanag ng mga tauhan ng gobyerno na nag-selfie at kumuha ng larawan kasama ang sinibak na mayor ng Bamban-Tarlac na si Alice Go habang siya ay idinedeport pabalik ng Pilipinas. Ito ay matapos nga kondenahin ng mga senador, ng publiko at mga kritiko ang inasal ng mga government official na anilay hindi profesional matapos ituring na tila celebrity si Go. Ayon kay Remulla, kinakailangan ng public apology ang mga ito at kailangan may panagutin at sibakin sa pwesto. Hindi pa pwedeng ganyan lang kasi wanted yan eh. Yung mga wanted, hindi mo sinaselebrate yan. Dapat yan, pag hinuli mo, Hindi na tama na yung selfie-selfie na yan. Palitan natin yung kultura na yan, hindi dapat nangyayari yan. Sa iba pang mainit na issue, nahuli at iniharap na sa Campo Crame ang puganteng pastor na si Apollo Quiboloy matapos ang 3 buwang pagtatagos sa kamay ng batas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang matatanggap na special treatment ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na wanted sa kasong trafficking, sexual at child abuse. May balitang A to Z si Kim Salinas. They're just laying the basis that he surrendered that, but it's, sabi ko nga, kwentong kutsero ito. Huwag tayo maniwala diyan. Mariing pinabulaanan ni Interior Secretary Ben-Hur Abalos na sumuko sa mga otoridad si Apollo Quiboloy, bagay na iginigiit ng kampo ng leader ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Police Regional Office 11 Regional Director Nick Torre, malinaw na na-corner na nila ang puganteng preacher sa kanyang pinagtataguan sa kanyang compound sa Davao City. Alam na nila na sukol na sila doon sa College of Ministry. So pinaligiran namin at siniguro namin kung na makalabas. Dapat ang assault is 1 o'clock nung Saturday. But dinifer namin in deference to the bar. May bar ops kasi ang JMC. Mula sa Davao City, dinala sa Campo Crame sa Quezon City si Quiboloy at ang kanyang mga kasama linggo ng gabi. Isinagawa ang booking procedure kabilang ang medical examination, pagkuha ng mugshot at fingerprint bago dalhin sa PNP Custodial Center. Kanina, iniharap sa media si Quiboloy at 4 pang kasamang wanted ng batas.
Pero pawang nakatakip ang kanilang mga mukha, ayon sa kampo ng Okay, KOJC, okay na po. hindi nila alam na ihaharap Okay sila na ba sa media. I was not informed about this beforehand, even last night. No? Kung sa amin, sir, sana hindi na lang sana kasi may proseso naman tayo. Ipaharap naman sila sa korte. May babala naman si Abalos sa mga nagkanlong sa mga pugante na Hunyo pa pinaaaresto ng korte. Nauwi pa sa karahasan ang ilang araw na standoff sa pagitan ng mga KOJC supporters at mga pulis sa KOJC compound. Ito lang ang babala ko. With all of these things na nangyari, I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice for harboring, concealing, someone who is wanted by law. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi bibigyan ng anumang special treatment si Kibuloy. Ayon pa sa Pangulo, nasa kamay na ng hudikatura ang magiging kapalaran ni Kibuloy na nahaharap sa mga kaso ng sexual at child abuse at human trafficking. We will treat him like any other arrested person and will respect his rights. We will go through the process. The process will be transparent. Everyone who is involved will be accountable. We will demonstrate once again to the world that our judicial system in the Philippines is active, is vibrant, and is working well. Kabilang ang Federal Bureau of Investigation o FBI sa Amerika sa naghahanap kay Kibuloy dahil sa kasong labor trafficking. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Umalma ang Department of National Defense sa hirit ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na ilipat ang kanyang kustudiya sa militar dahil sa umano'y banta sa seguridad. Ayon sa DND, mahigpit ang security protocol sa pasilidad ng Armed Forces of the Philippines, kung kaya't hindi ito ang tamang ahensya para sa kustudiya ng mga suspect sa mga kasong kriminal. Sa ngayon, nananatili sa PNP Custodial Center si Kibuloy. We are hoping that the court would grant the same, or at the very least a house arrest, knowing that he is already 74 years old. Inaasahan naman na ng Department of Justice na magsasampa ng extradition request ang Estados Unidos laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy sa lalong madaling panahon. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may kasunduan ng Pilipinas at ang Amerika at bahagi ito ng umiiral na batas. Dagdag ng kalihim, kailangan suriin ng mga otoridad ang mga detalye ng mga hakbang. Matatandaang noong November 2021 nang kinasuhan ng U.S. prosecutor sina Kibuloy at iba pa dahil sa umano'y pagpapatakbo ng sex trafficking operation na may kasamang pagbabanta at pang-aabuso sa mga biktima, kabilang na ang mga menor de edad na 12 taong gulang. He should face the music here, especially na pinahirapan niya yung mga pulis na hanapin siya. Ganun din pala, susuko rin pala siya o mahuhuli rin pala siya, di ba? Pinahirapan niya ang ating kapulisan eh. At pinahirapan niya taong bayan tungkol sa bagay na to. Dapat talaga dito siya malitis. Samantala, ibinunyag naman ni Justice Chief Jesus Crispin Remulla ang mga bagong detalye sa mga kaso ni na dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. at dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na kapwa wanted dahil sa kasong pagpatay. Kasalukuyang nakadetine sa Timor-Leste si Teves na iniuugnay sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa. Ayon kay Remulla, posibleng simulan ng Timor-Leste ang extradition process naman para kay Teves sa pagtatapos ng pagbisita ng Santo Papa sa kanilang bansa ngayong linggo. Hindi na rin umano gagamit ang private plane sina Remulla sa pagsundo kay Teves pabalik ng Pilipinas matapos humingi ng tulong sa Philippine Air Force para rito. Ibinunyag pa ng kalihim na may mga politiko at ibang may kapangyarihan na tumutulong umano kay Bantag, kaya nahihirapan silang mapauwi ito sa bansa. Had feelers about his supposed wanting to surrender, but we basically know where he is. It's just that he's being protected by his classmates in the PNPA. Class of 96 who are now in power, and some politicians are practically protecting him, and we will get to it very soon.
Sa showbiz, kinoronahan ang pambato ng Filipino community sa California bilang bagong mutya ng Pilipinas 2024, kasabay ng pagdiriwang ng 56th anniversary ng naturang iconic beauty pageant. Ito ay matapos ang 2 taon matapos makoronahan ang huling nagwagi. Sa Coronation Night itong Biyernes sa San Juan City, lumutang ang galing at ganda ni Alisa Redondo mula sa 31 kandidata na nagpatalbugan sa rampahan at talino at tinanghal nga na mutya ng Pilipinas Intercontinental. Siya ang magiging pambato ng Pilipinas sa 2024 Miss Intercontinental ngayong taon. Samantala, nasungkit naman ni Liana Barrido mula sa Batangas City ang corona mula bilang mutya ng Pilipinas Tourism International at mutya ng Pilipinas World Top Model naman si Anne Klein Castro ng Pampanga. Matatandaang hindi rin nagkaroon ng coronation ceremony noong 2023 at nahinto ng 2 taon bago ang 2022 coronation ng mutya dahil sa pandemya. Abangan sa aming pagbabalik, Vice President Sara Duterte pumalag sa bansag ng mga mambabatas sa kanya bilang spoiled brat. At Pinay Q artist Ruby Lynn Amit gumawa ng kasaysayan bilang unang Pinay na nagkampiyon sa WPA Women's World 9-Ball Championship. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa mga mambabatas matapos siyang tawagin na spoiled brat. Ito ay sa kasagsagan ng budget deliberations para sa pondo ng kanyang opisina para sa 2025. Sa isang panayam ng Office of the Vice President noong September 4, sinabi niya na bahagi raw ng mga atake ng ilang miyembro ng Kongreso ang pagpapatawag sa kanya bilang spoiled brat. Ayon kay VP Sara, hindi niya umano ginamit kailanman ang kanyang posisyon para umabuso. At testigo raw ang bayan para patunayang hindi siya spoiled. Hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power at ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Umakyat na sa 14 ang naitatalang kaso ng Mpox sa bansa sa loob lamang yan ng taong ito. Pero sa kabila ng datos, nagpaalala ang Department of Health na wala pang dapat ipangamba ang publiko dahil kontrolado naman nila ang sitwasyon. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Pumalo na sa 23 ang kabuuang kaso ng Mpox sa bansa mula noong July 2022 hanggang sa kasalukuyan matapos ang karagdagang 14 na aktibong kaso ngayong taon. Ayon sa Department of Health, nagmula ang mga nagpositibo sa National Capital Region, Calabarzon at Cagayan Valley. Kasalukuyan naman nang nagpapagaling ang mga ito. Ang total na ngayon then 9 plus 14. 9 nung unang 22 to 23 plus 14. Tayo ngayon ay nakapagtalaga na ng 23 cases of Mpox since 2022. Lahat po sila ay clade 2. So hindi ito yung public health emergency of international concern. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng kaso ng Mpox sa bansa, naninindigan si DOH Secretary Herbosa na walang dapat ikabahala ang publiko dahil kontrolado raw nila ang sitwasyon sa pamamagitan na rin ng agarang testing at isolation. Let me be clear, again, there is no cause for alarm for Mpox. Although if you look at the numbers, dumadami. Dumadami yan because nag-i-increase kami ng testing. Pero none of them are hospitalized and none of them have been walang serious or kinamatay. Hindi rin magpapatupad ng striktong health protocols ang kagawaran tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield.
Kahit nga maging 100 yung MPAX Clade 2 ko hindi pa rin ako mag-activate kasi the measures will still be the same. Increased testing, increased information dissemination, yung risk communication. Prioridad din ng ahensya ang pondong nasa 158 million pesos na ilalaan sa MPAX response sa susunod na 3 buwan, habang handa rin silang makipagtulungan sa mga influencer para sa malawakang pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa MPAX transmission at treatment. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Gumawa ng kasaysayan si Pinay Q artist Ruby Lynn Amit bilang unang Pinay na nagkampiyon sa WPA Women's World 9-Ball Championships nitong linggo sa New Zealand. Tinalo ni Amit ang dati ring kampiyon na si Chen Ximing ng China sa score na 1-4, 4-2, 4-2, 4-3. Ito ang kauna-unahang world title ni Amit sa Women's 9-Ball matapos siyang muntik nang makapasok sa finals taong 2017, 2018 at 2019. Habang ikatlong tropeo naman ito sa 2009 o kasunod ng 2009 at 2013 World 10-Ball Championship titles. Congratulations, Amit! Sa sports pa rin, magarbong nagtapos ang 2024 Paralympic Games kung saan nagsilbing flag bearers ng Pilipinas sina para javelin thrower Sandy Asusano at para taekwondo Alain Ganapian. Napuno ang closing ceremony sa sayawan, kantahan at pagpupugay sa mga para-athletes na nagpamalas ng natatanging galing sa kani-kanilang sports. Hindi rin nagpahuli ang mga atleta ng bansa sa palaro dahil ilang mga bagong personal best ang naitala kahit pa hindi pinalad na makapag-uwi ng medalya. Para sa ating mga atleta, ipinagmamalaki po namin kayo. At ano kaya ang tunay na estado ng mag-asawang Ann Curtis at Erwan Heussaff? Kaabang-abang ba? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Muli na namang nabigyan ng tribute ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo matapos itong mag-guest sa programang ASAP Natin To nito lamang linggo. Asia's songbird Regine Velasquez hinandugan ng awit ang kampyon. Samantala, Erwan Heussaff may mensahe sa mga netizens hinggil sa kumakalat na issue na hiwalay na sila ng asawang si Ann Curtis. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Nito lamang linggo, special tribute ang ASAP Stars para kay Kaloy para kilalanin ang karangalang dinala nito sa bansa nitong nakaraang Paris Olympics na sina Gary V, Martin Rivera, Ogie Alcacid at Eric Santos. Tila kinilig naman ng netizen nang biglang tawagin ng host si Adria Brillantes na hinahangaan pala ni Kaloy. Samantala, masayang ibinahagi ng content creator na si Erwan Heussaff ang larawan kasama ang wifey nitong si Ann Curtis. Sa Instagram, makikita ang bonding nilang mag-asawa habang kumakain sa isang restaurant sa Singapore na may caption na Marked Safe. May karugtong din itong mensahe sa comment post ni Erwan na tila may patama sa mga netizen at nagsasabing hindi sila masyadong ma-post sa social media ang mag-asawa at wala umano silang dapat i-prove sa kahit sino. Matatanda ang kumalat kamakailan ang di umano'y hiwalay na sina Erwan at Ann matapos mapansin ng isang netizen na tila hindi nasuot ni Erwan ang kanyang wedding ring. Bukod pa riyan ay nadawit rin sa issue ang nakababatang kapatid ni Ann na si Jasmine Curtis na sinasabing third party raw ni Erwan na agad namang pinabulaanan ni Jasmine. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. O eto po, parang hindi na yata titigil pa ang dance challenge na ito dahil maging sa ilalim ng dagat, nakarating na rin. Panoorin. Kung
kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya na inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa philosopher at kritiko na si Friedrich Nietzsche. Ayon sa kanya, ang katotohanan ay hindi alintana ang mga katanungan, pero ang kasinungalingan ang may ayaw sa mga hamon. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.